Afternoon mga kakabsat, may kalab shout out. Naririnig ba si Maestro? Naririnig ba ako? Kasi naka-off tong, parang may sira na yata itong headset natin. Mukhang kailangan na daw palitan. Naririnig po ba si Maestro Mabsat? Or no sounds? Narinig niyo po ba? Baka naman di ako naririnig. Kasi naka-off dito eh. Pero parang may gumagalaw dito kaya feeling ko naririnig. Paki-comment nga Mabsat kung naririnig niyo ako. Paki-comment po kung naririnig niyo si Maestro mga kakabsat. Ito ang topic natin ngayon Mabsat. Nakapalaping lakson! Tutuluyan si Alan Peter. Ipupunta sa proper place. Nako po, saan ba yung proper place? Ano ba to? Kulungan ata to eh. Diyos ko Lord. Nako po. Naririnig niyo ba si Maestro Mabsat? Nako po. Hindi nila ako matitibag. Nako, parating na si Matibag bukas. Paano ba yan? Alan Peter. Parating si Matibag bukas. Paano yan? Iyakan time na. Diyos ko Lord. Naririnig nyo ba? Basta't mo wala nagko-comment. Magparamdam nga kayo sa chat box. Let me know kung bago natin umpisan to, bago natin ratin to mga basta't. Pakisabi nga kung naririnig nyo ako. Pag hindi kasi kayo nagre-react, meaning hindi nyo ako naririnig. Pa-comment nga ako guys. Pa-comment nga ako. Sa mga nandyan na 27 live viewers, pa-comment po ako, pa-comment kung naririnig nyo ako. Kasi naka-off to eh, pero bakit gumagalaw yung sounds dito? Feeling ko may sira na tong ating headset. Mabsat, asan na? Mag-comment po kayo sa ating don't tell me mga DDS kayo at hindi kayo nagko-comment. Nanonood lang kayo. Mag-comment kayo Mabsat. Mag-comment. No? Huwag lang kayo makichismis. Manood din kayo. Sana naririnig. Malakas naman, anak ko pa. May sira na nga. Naka-off to. Ito, naka-on. Nako po. Salamat, Kabsat. Sherry Buban. Alright, shout out sa'yo. Okay, umpisa na natin to. Nako po. Paktay ka ngayon. Alan Petra. Paktay ka ngayon. Nako po. Ito, pakinggan natin. Live interview niya. Kanina lang to. Senator Ping Lacson, sugod. DJ Chacha and Ted, magandang umaga sa atin lahat. Good morning, Kanina umaga lang to. Happy Monday. Happy Monday. Yeah, happy Monday. Happy week ahead. Opo, yes sir. Ito si Chacha. Yes, Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala kami masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng isang real estate deal, na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil, parang hulug-hulugan, inabot ka ng maraming problema, yung nakapili. So, hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. Oo, so as a private Ang individual. process ko lang dito, DJ, Yes, kasi alam mo, I think I've said enough and even more, dahil sa sinagot ko. Dahil alam mo, pag inattack naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, dumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at paliwanag na fake news yung kanyang sinasabi dahil nanguhula siya, dumoble. Kinurit ko pa nga siya, hindi dumoble, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns sa taxable years 2023 and 2024. Oo. Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, na napakalaking halaga. Sayang naman, sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. Tama. So yung 10.5 at sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang, siyempre, may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinapal ko ng tama. Cartoon salad, sa mga kaibigan kong taga-BIR, mas mainam na yung ganon para kwentas klaras. Okay. Pero para mag-insinuate, na parang purap ako dahil nagdoble, hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang announce ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako, at mula pa nung nasa law enforcement ako, kinalagaan ko yung aking integridad. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lords,
pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP. Sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron na pong $320 plus million, stashed in some foreign bank. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na Citibank Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin, paki-certify nga kung ito ba kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan na kung sino yung nag-open ng bank account para sa akin. Pag i-withdraw rin, para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. Kasi sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. Pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit. Yung merong insinuation na lalalim hanggang sa matabunan. Kasi sinagot ko na kagad. Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na po sa issue na ito. Para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen. Income tax, kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income tax return. Oo. Yan, confidential yan eh. Dibora G, shout out. Pagka inilabas yung Dibora. income tax returns mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko na kinita ko sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga. Oo, So, at ako naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga, sige. Oo. Pero para palawagin ko pa itong usapan nito, kaya nga tinapos ko na. And ang bento nga sa kanila, para maliwanag, ako wala akong insertion. Siya yung may insertion na 6.79 billion pesos. Sa 2025, GAA pa lang yan. Hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So ang na-implement niya, 6.715 billion. So ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami para may pakita. Ito'y subject to validation of course. Pero may mga nakita kaming kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Nako Ito po! yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him. Oo. Senator Ping, sir, napapanood niyo ba itong mga live vlog na ito ni Senator Cayetano? Napapanood niyo ba mismo itong weekend, makailan ito? 3 yata ang kanyang live vlog at kayo po ang isa sa kanyang mga ini-starring. Hindi ko pinapanood, kaya lang yung isa kong staff pag naman padalan ako ng summary, sabi ko ignore mo na lang yan kasi nasagot ko na. Huwag mo na ako papadalan para alam mo, hindi naman worth kasi karamihan nonsense eh. Name calling, insult, tapos nagdi-deviate sa issue, hindi naman talaga kino-confront yung mga issue. At siya, walang ginawa lang kundi mang-insulto. At kung ano na sinasabi, walang sense eh. So from here on, sabi sa staff ko, ignore mo na lang niya, huwag mo na lang akong padalhan. Opo. Kasi sa mga nakakapanood sa kanya, kaya nga po napakainam din na nandidiyan kayo, paano po dapat ito tangkilikin ng mga nakakapanood sa kanya, either supporter niya or hindi man, yung mga sinasabi, halimbawa, na kayo ay pakawala ng Malacanang, na si Senator Erwin Tulfo attack dog ninyo. Alam niyo ho, yung masakit ng pakinggan, nakakairita, pero hindi ho ba bilang isang senador, public official, kami po ay obligado magtanong sa inyo ngayon, paano namin po ito dapat tanggapin ng mga nakakapanood rin dito po sa kanya mga sinasabing ito? Wala naman kasi pinag-uugutan, Ted eh. Alam naman natin na puro salita lang ito na wala akong batihan. Yan lang. Alam mo, pakawala ng Malacanang. Ako nga nagbulgar tong kinakayangan, nag-resign ito sinabunuan, kung sino-sino, amin na pangandang. Sa akin nga nanggaling yun eh. Kung pakawala ko ng Malacanang, bakit dapat pinili? Tapos, iintrigahin niya pa yung lahat daw hindi ko naman nakaaway si Senator Chese Sotero, hindi ko naman nakaaway si Senator Villanueva, hindi ko nakaaway si Senator Tulfo. Pinagtuturo niya, nag-iintriga siya para pag-away-awayin kami. Yun So ayoko na nga siyang patulan kasi nga lumalawak yung usapin, naliligaw tayo o napapalayo tayo sa mga tunay na issues. Ibang Yung klase ka talaga, Petra. nag-usap kami ni Senator Tulfo, siya yung chairman ngayon, at ibibigay ko sa kanya yung mga dokumento at kung sino man yung mga resource person na pwedeng imbitahin. Ito lang issue ng flood control. Nabanggit niya na naman na kapag daw ho papunta na sa Malacanang yung issue, lumilihis na. May sinasabi siyang Bersamin file. Ano po, yung mga ganun po na mga kumbaga nahinto yung inyong investigasyon during that time na kayo po ang chairman, nung ika niya papunta na ho sa Malacanang, ang tinutumbok po ng ang issue. Again, Ted, hindi totoo yan. Alam mo, kaya nasuspend yung hearings doon. Inintay kong makompleto yung signatures sa akin. Hindi sila pumirma. Kasi kung nakompleto yun, i-report out to sa floor, sponsoran ko, didebate namin, at kung ma-adapt yun, tuloy-tuloy i-resume parang phase 2.
Kasi natapos na yung phase 1, napakarami, natambakan na kami ng mga information, marami na napila ng kaso. Kaya ang ginawa ko nga, kahit na i-report ko sa floor, pinadala ko na lamang sa ombudsman. At hindi naman sa pagmamalaki, Ted, malaki naman ang na-contribute ng Blue Ribbon Committee under my watch doon sa mga umuusad na mga kaso ngayon sa ombudsman pati sa Sandigan Bayan. So, alam mo, lahat ng patutsada niya, palihis eh. Parang alam mo, street tactic. Kasi papunta sa tagig yung usapin. Ngayon, lalo niyang alam mo yung sinasabing you poke the bear. Nananahimik ako, hindi ko nga siya pinapatulan eh. Pati naman yung integridad ko, atake niya pa. Alam mo, ito lang yung pamana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Wala naman sila may pamana kasi mahirap lang kami. Pero para atakihin mo yung inalagaan ko since pumasok ako sa servisyo, even in my previous life, medyo masakit yung Ted. Na kung hindi mo sasagutin, alam mo yun, umabot ako sa noong 2001, 2002, nung binabanatan ako. Nahihiya nga ako pumasok sa restaurant na noon. Kasi tuwing papasok ako, nagbubulungan at ang feeling ko naniniwala sila sa mga binato sa akin. So, Senator, meron kayong pahayag na yung pong district engineer sa Taguig ho ba ay supposed to be kasama din sa mga nagkakasino at nagpapatalo sa kasino? May ganun kayong impormasyon? Shoutout. Kasi Tommy, mukhang Senator, ito rin yata ang Tommy, nagpa-excite. Deborah Doon sa G, kabilang shoutout. kampo kung bakit siya naging ganun. Ang kanyang mga sinasabi. Hindi district engineer, Ted, city engineer. City, Nasa yung record eh. city engineer. Ang win, gumagamit siya ng 2 aliases. At ang kanyang win-loss record sa 2 aliases niya, nasa almost kalating bilyong piso. Nako po. Isang 374 sa isang alias, isang Grabe. 124 yata doon sa isang alias. Win-loss ito, hindi ko sinasabing winning or losing. Yung in and out ng kanyang panalo at saka pagkatalo, umabot sa ganun. So naalala ko yung BGC Boys na ako rin yung nag-expose. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, ano to, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ang city engineer mo. At hindi lang yung Ted, na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya, karampatang ebidensya. Identify ko na nga yung kanyang bagman. Patawid na kami doon, iniipon lang namin, Ted. Alam mo, nagkalkal ako sa aming baol. Kasi noong kami nagsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing, siyempre nag-prioritize kami, natambakan kami ng sa Bulacan, sa Occidental Mindoro, ang daming information. So parang na-set aside yung Taguig, na-set aside yung mga ibang lugar, meron pa nga kami sa Pampanga. Hindi naman pwede pagsabay-sabayan kasi overwhelming ang pasok na ebidensya. Now, that pinukaw niya itong usapin na ito, ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig. Paktay ka, magpo-focus na sa Taguig. Paano yan, Alan Peter? Kinausap na ni Senator Ping Lacson yung staff niya. Ngayon, mag-focus na tayo. Tapos na tayo sa Bulacan, sa Mindoro. Ngayon, focus tayo dito sa Taguig. Diyos ko po, nako po, mukhang ilalagay ka talaga sa tamang pwesto mo. Nako po, Diyos ko Lord Rudy. Pasok, Atty. Tuloy. Para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Nako Meron po. pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project yan, Vizcaya eh. Isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. Nako po, may diskaya pa pala. Alam na Pero this. ito, dinedevelop to, work in progress lahat ito. Meron yung sinasabi kong defective o substandard o ghost. Kasi ang pagiging ghost nito, alam mo, nag-overlap yung linear, yung distansya. Sa isang span, naka-overlap sa isang span para makatipid yung contractor, para may pambigay na kickback. So, yung iba naman, pinatong-patong at kung ano nung ginawa para mapagtakpan yung dating ghost, ginawa, kinumpuni. Yun, kakalkalin namin lahat yan para maipakita, ma-prove ko yung aking sinasabi na may mga ghost projects din sa Taguig. Opo. Anong mga taon itong pinag-uusapan natin na implementasyon ng mga questionable proyektong ito sa City of Taguig, Senator? 2020. I think speaker yata siya nan. Yung panahon na yan. Speaker of the House. Opo. At meron pong report daw na mismong ang kapatid ni Senador Cayetano na si former Congressman Lino Cayetano ay nag-volunteer ng informasyon? Totoo yun. Isa sa mga true intermediary, merong nagsabi sa akin kung pwede raw tumawid at kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gusto tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam ng mga ghost project sa Taguig. Yan, kinupot ko lang yan na verbatim. So, kinukuha ko yung kung pwede makuha ko yung number at sa kasalukuyan sa ngayon, hindi pa nasa-set yung aming pag-meeting. Pero ganyan talaga katalabak. And hopefully, hindi magbago ang isip ni Lino Cayetano kasi siya mismong
clarify ko ba rin sa akin, nagparating sa akin, siya ba mismo ang nagsabi na gusto niya makipag-ugnayan sa akin? Sabi niya, yes. Sabi ko, I'm Nako willing. po, Lino Opo, yung Cayetano. panahon naman na nagpapatalo o engage po sa casino itong city engineer ng Taguig, anong mga taon din po yon ang binabanggit nyo na kalahating bilyon ng transaksyon sa casino? Let me check, Ted. Hindi ko na natingnan yung taon. Basta ang binigay lang, ang nakita ko lang na record, yung kanyang aliases, yung pangalan niya ginamit na, yung alias na ginamit niya. Dalawa. Ganun din, parang BGC Boys. Meron siyang, kung hindi SS, driver's license, you can just imagine kung paano kakurap din tong gobyerno. Paano ka makakakuha ng driver's license sa ibang pangalan? At samantalang picture niya yung nandoon. Para na BGC Boys, di ba? Paano sila nakakuha ng ganyan? So, patindi talaga yung anomalya sa mga ahensya natin. Yung pong claim ngayon ng kampo po nitong si Senator Cayetano, no, ng kanyang mga supporters na dito po personalan na nakafocus ngayon sa Taguig kasi nga dito po sa mga nangyayari ngayon in the Senate. Ano po ang inyong reaksyon doon? Well, he asked for it. I'll give it to him. Paktay ka ngayon. Ay, Ito shout pong out! usapin ng Nino Bardaga! sa BCDA Idol! Shout nabanggit ano po ni Director Matibag. Kung magbabalik tanaw po tayo, I remember before, kayo ho mismo, no? When you were a sitting senator during that time na may question dito at si Senator Frank Drilon din ay nagsabi nga na ito dapat imbestigahan. Dati pa ho, meron ng mga binabanggit against you si Senator Cayetano during that time that he was Speaker of the House. Do you remember that? Yes, ganyan siya talaga eh. Kapag nasasanggi siya, alam mo, ang buwelta niya kagad mag-insulto, babaguhin, ibahin yung issue. Yeah, I remember that. Ang St. kinukwestiyon ko Benedict, shout out! paano yung pondo na ilipat sa isang foundation, private foundation. Naalala ko nga sinapolis eh. Kasi yung foundation na yan, siya yung chairman, yung SEA Games, yung PhilSoc. Marisa, shout out! Anyway, Mike Bon Jovi. Organizational or Organizing Committee Foundation Incorporated, chaired by Alan Cayetano. So, ang initial findings yata ni Director Matibag, siya ang chairman, pero nung tinignan niya tayo yung GIS, yung Articles of yung foundation, yung sa charter, wala yata yung pangalan niya. So, yun ang inidisgang nga yun ni Director Matibag, sa narinig ko. Pero sa akin nun, ang akin kasi concern ako sa budget lagi nun eh. So, ang tinanong ko, paano yung GAA na ipasok sa private foundation? Yun ang para sa akin, yun ang isang anomalya. I think 1.5 billion yun eh, yung na-transfer. So, yun, bumenta agad siya, inatak agad ako nung speaker siya. Dahil nga, kasama, aside from yung expose na ginawa ni Senator Risa Ontiveros, yun naman ang akin napansin dahil I think budget season yata noon, kaya sinukwestiyon ko na ilipat. Ganyan-ganyan yung na-policy, di ba? Piniglilipat sa mga foundation, mga NGOs. Kaya Go ahead, sir. Senator Ping? Opo. ililipat mo sa isang private foundation. Yun ang isang usapin dyan na dapat sagutin niya. Tapos, nung nilapas ni Director Matibag, hindi naman nababanggit ang pangalan niya, bigla siya nag-react. So, ano yun? Guilty na kagad. Dapat ho ba talaga ngayon na balikan ang investigasyon dito? Although doon sa sinasabi po ni Director Matibag, wala pang binabanggit doon yung foundation ng PhilSoc na yan eh. Ang binabanggit nga yung mismong proyekto ng BCDA na kung saan naman hindi binanggit ni Senator Cayetano doon sa kanyang manifestation, di ba, na ang head niyan advisor ng presidente ngayon at cabinet secretary, si Vince Dizon yun eh. Shout out, Sa inyo Tato. pa palagay, dapat pambalikan yung joint venture agreement na ito na sabi nga noon ni Senator Risa, pati ho ng COA ay disadvantageous to the government. Nakita mo, Ted, yung kanyang taktika. Nung nabanggit ni Director Matibag, naghatak agad siya. Bigla niyang binanggit si Vince Dizon. Binanggit niya yung dating chairman ng BCDA. Ganyan siya eh. Kapag napupunta sa kanyang usapin, kung hindi siya nagda-drag down na may makasama siya na alam niyang malapit sa administration, iniikot-ikot niya yung issue para Nililin lang niya. Speed tactics nga tawag dyan eh. Maglabas ka ng tinta para magulo usapan at baka sakali matakpan. Yan ang kanyang technique. At ito ay pattern na lagi niyang ginagawa hanggang ngayon. Senator Ping, meron kayo nabanggit over the weekend and ito ho bang sinabi niyong ito ay dahil lang sa bukso ng damdamin ninyo o you really mean this? Na kaninyo, okay, ang sabi po ninyo ay yung proper place umano ni Senator Cayetano ay ang payak. Maganda yan, proper place sa Payatas. Diyos ko po, Rudy, paktay ka ngayon, Alan Peter. Atas City Jail. Yung proper place umano ni Senator Cayetano ay ang Payatas City Jail. Yeah, I was quoting those who sent word na gusto nilang tumulong. Sila yung kinukot ko doon. Shout out, Kapsat. Ang dapat paglagyan Ikap, dyan shout out. yung Payatas sa Quezon City Jail. Kasi nga, maraming anomalya doon sa mga proyekto sa Taguig. At meron silang, as we speak, I'm still waiting doon sa follow-up ng mga pumuntak sa akin. Alam mo, nagulat nga ako dahil nung sinabi kong merong ganong issue sa Taguig,
ang dami na agad tumawag eh. Either through intermediary or directly, Mhm. nag-express sila ng kanilang intensyon o parang willingness na tumulong para talagang yun ang kanilang nasa isipan. So it did not originally come from me. Kinukot ko lang yung kanilang salita para makulong na yan. Senator Ping, itong Pakukulong talaga. statement ninyo, ang tugon ho dito, kung tama pakakaunawa ko ni Ginoong Cayetano ay eto na, iniisa-isa na kami. Oo, eto na. At kagaya po daw niya kasi nga siya po ay active sa impeachment trial and pinag-uusapan, nabanggit niya rin po yung threshold po ng botohan eventually na ito na po, bahagi daw po ito ng plano umano ng Malacanang na isa-isahin na itong mga oposisyon. Again, split tactics said. Walang kinalaman ng impeachment dito. Usapin ng corruption ito. So, nililis niyang usapan, dinadala sa impeachment. Ako mismo, hindi ko pa alam yung boto ko eh. Paano niyang hulaan kung ano yung boto ko? Paano niyang iisipin? Kasama niya pa yung pinersonal si Senator Jinggoy. Inisa-isa niya, si Senator Marcoleta. Alam mo, si Senator Marcoleta, hindi ako yung nagpakulong sa kanya. Ang nagpakulong sa kanya, sarili niya. Tama! Umami ng kumag. Opo. Sa ngayon, sir, saan hahantong ito? Ito pong world war ninyo, obviously, at ito nga po, no, ang paghahayag niyo po ng ito ang ginusto niya, so ibibigay niyo po sa kanya. Sa nahantong, sa logical conclusion dapat. Hindi ko alam kung sa nahantong, kung ano maabot na ebidensya, kasi sinabi ko nga, hindi naman tayo para mag-plant ng evidence or what, kung ano yung pero I will exert dahil sa ginawa niya sa akin, sa pag-atake sa integrity ko, I will exert extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man, talagang pagkukulang ko ito ng pansin Ted dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ko matanggap na yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain na isang tao na naninira lamang, wala namang basihan, mag-i-insinuate siya na nagdoble yung salin. Nanguhula pa nga siya, hindi nga nagdoble, kinuri ko pa nga siya. Almost nag-quadruple nga eh. So, Senator Saka Ping, wala ako sa gobyerno, Ted. Ulitin ko, 2022 hanggang 2025, anong masama doon kung wala ka sa gobyerno at kumita ka? Kung nasa gobyerno at kumita ka, mas may papaliwanag ka. Kasi pwedeng kinita mo sa ibang paraan na walang kinalaman sa gobyerno. Baka naman may conflict of interest. Alam mo, Ted, dyan ako maingat na maingat. Maski nga yung mga lobby money, hindi ko yan, alam mo, pag merong applicant ng franchise at ako'y member ng public services sa Senate, sumusulat nga ako, meron akong pro forma letter para maliwanag. At sinasabi ko sa mga aplikante, lagi ako may pro forma letter. Kung meron mang mag-represent, mag-misrepresent sa akin, stop ko man o hindi. Ito yung number ko, tawagan niyo ako dahil wala akong kailangan sa inyo. Nililiwanag ko nga yan lagi eh. There was a time kami dalawa ni Tito Sen, when he was the Senate President. Tinawagan niya ako, nag-meeting kami. Sabi niya, may nagpadala rito isang congressman, ito para sa Macho Black. Anong gagawin natin dito? Sabi ko, partner, alam mo, meron akong laging pro forma letter na I'm not imposing on anybody. Pero ako, sabi ko, hindi ko tatanggapin. Sabi niya, you're correct, sabi niya. Sabi ko, wag natin isolid sa congressman, baka hindi isolid sa applicant. So kakilala ko naman yung applicante, tinawagan ko. May pinadala yata kayong pera para sa amin. Ay magkita tayo, isusoli namin sa iyo. Para lang maliwanag. Kasi pag isusoli namin sa pinanggalingan, baka naman hindi ibigay sa iyo. Ang impression mo, kinuha namin. So nag-meeting kami, binalik namin yung pera. At piniliwanag din nila, sabi niya, alam mo, Senator, hindi naman kami mismo yan. Nag-commission lang kami ng isang law firm, lobby firm. Sila na bahala, nakapackage na yan. So ganun kami kaingat, ganun ako kaingat pagdating sa integridad. Pagkatapos sisirain lang sa isang Facebook Live. Senator, sino kayong applicant na yun? Wala akong permiso para sabihin sa kanya. Yung congressman kasi namayapa na eh. Okay. Saka hindi na para sabihin kung sige sino. po, sige. Pero yung aplikante, marami nakakilala doon. Malaking kumpanya ito. Opo. Basta franchise yun. Opo. Sige. So Senator Ping, kanin nyo, ito, mag-iipon na kayo, you will give it more seriousness and time. Ano po, itong isyong ito involving itong umano ay mga questionabling proyekto sa Taguig. Kapag ho nakaalap nyo na itong mga ebidensyang ito, saan nyo po ba alakdalhin? Ito ba idadaan pa ho sa komite dyan sa Blue Ribbon in the Senate or saan kayo pupunta? Ang ultimate na destination nito, siyempre ombudsman. It's either i-take up namin sa Blue Ribbon Committee hearing o kaya idiretso na yung mga ebidensya sa ombudsman or simultaneously. Kasi ganyan ang ginawa ko sa para sa committee report. Nung hindi makakalap ng sapat na signatures, pinadala ko yung lahat. Yung transcript, yung mga dokumento. Yun nga, I think hanggang ngayon ginagamit nila yun on top of the other pieces of evidence na hawak nila. I think napapakinabangan ng ombudsman yun. And I'm thankful to Ombudsman Boying kasi talagang nakita ko rin yung kanyang determination, yung resoluteness niya. Kaya tiwala ako na laging pinapadala ko sa office niya yung kung ano man nasa kakalat naming ebidensya. And this is no exception.
Opo. Kasi para madali, doon din naman kasi ang bagsak. No? Para Actually, madali, papadala ko na lang para mag-moto proprio na sila kasama na sa fact-finding investigation nila para mapunta na sa preliminary investigation at kung merong tinatawag na reasonable certainty of conviction, maipal niya na yung kaso para doon na yon yung logical conclusion payatas. But will you deliver a privilege speech on that matter kung sakasakali po para maunawaan ng taong bayan at mailatag nyo ang facts ho ng mga sinasabi yung dapat na papanagutan ng mga nagkakamali dito po sa mga kontratang ito? That is an option, Ted. Okay. Kasi kung maliwanag, kasi liwanag nung dalawang privilege speeches ko doon sa Bulacan, sa BGC Boys, sa Occidental Mindoro, kung ganong kaliwanag yung mga ebidensya, mas magandang i-deliver ko lang ng privilege speech para maging open na rin ako sa interpellation. Mag-interpellate siya kung gusto niya. Yun! Sa kanya, yung matibay at maliwanag na ebidensya. So, I said, that's an option. Opo. May tanong Kasi busy rin kami sa impeachment. Yes, Alam mo, Ted, pag next week, after SONA, maghapon na kami 10 to 2, yung impeachment trial, pagkatapos ng 3 or 4, session kami. So, tatamba kami na kami dyan. Tsaka yung budget, paparating na. Opo. Yung pa isa, yung budget, busy na rin kami dyan. So, ito nga pinoproblema namin sa Senate ngayon, Ted, maiba tayo, Even yung mga kwarto, kulang Kasi ginagamit niya yung holding rooms, yung ibang committee rooms doon. Pag nag-budget kami, mayroong suggestion na mag-rent kami sa PICC para malapit. Again, yung logistical requirement, pati yung, alam mo, naawa kami dyan sa aming secretariat. Kasi paano gagawin nila? Magsasalimbayan sila between Senate at PICC. Yan ang hindi pa namin na-resolve. Kasi pagpasok pa ng budget deliberation, napakalaki ng problema namin at kasabay pa impeachment. Opo. May tanong po si Chacha tungkol sa impeachment. Go, Yes po. Senator Ping, sabi niyo nga po medyo marami na pong trabaho sa Senado ngayon, yung impeachment, and then next week, isang buong araw na rin kayo doon pa sa iba niyo pang mga budget hearings. Paano po kayo mamaya ni Senator Alan yan? Mamaya? Magbubutuhan mamaya doon po sa Bangka BIR Records si VP Sara. Baka naman imbis na yun pong pag-usapan natin, na mapag-usapan, ito po mga issue na na-raise po niya last weekend. Kinukus na namin yung last time kasi dapat niresolve na namin yung last Wednesday. Di ba nag-refer kami doon sa executive branch, nag-focus muna kami kasi ayaw niyang itackle sa floor. So sabi niya pag-aralan niya ng weekend at et cetera. So pinagbigyan. Pero may usapan na kami na may limit at wala na yung mga alien na mga issues. Ililimit lang doon sa usapin kasi impeachment trial yan, hindi naman yan session ng Senado. So bibigyan ng 10 minutes ang bawat senador na gusto tanong ng mga clarificatory questions sa defense panel o kaya sa prosecution panel. May limit yun. Okay. Kaya hindi pwedeng, I think i-resolve namin yan, magbobotohan kami dyan after nung oral argument between the defense and the prosecution. Pagkatapos may mga clarificatory questions kung sino man. And I'm sure, quite sure, na siya isa sa magka-clarificatory. Kami, alam mo, naparesearch ko na sa staff ko ito hindi ko lang sasabihin, pero alam ko na kung ano yung boto ko dito Meron na po kayong boto. Tax record, mapa bank records, mapa AMLAC transaction record. Alam ko na yung boto ko but I don't want to preempt. Yes po. Kami lahat, alam ko yung mga kasamaan ko meron din Kasi alam mo, bago naman, sinadala kami ng mga memoranda, yung prosecution at saka defense, even before yung araw na sinabing mag-issue ng subpoena. Dapat yung pinag-aralan namin lahat. Ako nga napag-aralan ko na Kaya meron na jurisprudence, meron na mga batas. Siya, tumawad pa siya ng ayaw niya pagbotohan pa, itackle pa nung Wednesday. Pagbigyan daw siya ng weekend. So, alam mo, very liberal naman si presiding officer, pati yung aming Senate President. So, napag-usapan namin, sige, pagbigyan na lang natin, anyway, isang araw lang naman ito, na maaabala, pagbigyan natin yung weekend na hiningi niya. So, mamaya, I suppose, magiging firm ang aming presiding officer, ang aming Senate President, para i-limit talaga sa 10 minutes yung allotted time sa magtatanong. Pagkatapos noon, i-resolve na namin, pagbabotohan na namin. Okay. Opo. Sige. And then, para po bukas, sa pagharap po ni Ginoong Matibag, kayo ho mismo, meron ba kayong kaisipan kung paano dapat tumakbo ang tanungan at yung mga issue? Kasi baka ho, ang worry po ng iba na nagmamasid, baka maungkat yung the Senate is under attack. Alam niyo ho yung mga ibang mga itong issue po ng BCDA investigation, etc. Na-discuss namin yan sa group chat namin yan, yung sa amin sa majority group, majority block. Meron kaming 2 minutes, bawat isang senador, para magtanong. At ang usapan namin, gawin na natin stricto yung oras. Give or take, pwede naman pagbigyan ng additional 30 seconds, another 1 minute, pero hindi pwedeng forever. Kasi delayed na, masyadong 2 witnesses pa lang yung napapaharap namin, nakailan linggo na kami. So, I hope talaga maging stricto yung presiding officer, yung Senate President, na pagka sinabi nating 2 minutes, 2 minutes. Hindi pwede yung ikaw na lang, ikaw yung nagsasalita dyan na Pabida. wala namang relevance doon sa issue at hand.
wala namang relevance sa impeachment, kundi iba-ibang issue para Tama. lang magpropaganda. O sige po, so Senator Ping, kami po muli magmamasid mamaya and thank you po for finding time to explain all of these issues, lalo na po doon kaninyo sa pag-atake sa Salamat. inyo pong first and last line of defense ang JXC, inyong shout out. integridad. Senator Ping. Yeah, maraming salamat Ted, DJ Chacha, for having me this morning. Thank you. Alright, so yan po ang update kay Senator Ping Lacson. Sa to interview niya kanina. So naku po, may abangan tayo kung ano ba magiging vote nila dyan sa pagpapalabas ng BIR box na yan. Nako po. Ikot nyo na yan kay Pangulong Bongbong Marcos nang matapos ang usapan dyan, di ba? Mag-request lang kay Bongbong Marcos, sigurado yan. Ako po, ilalabas yan. Alright, countdown tayo. Next topic tayo sa tagay. Shoutout sa mga bagong pasok. Salamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Countdown tayo in 30 seconds.